Kabanata 2486. Dito ipinaliwanag ang lahat. Makalipas ang 10 minuto, nakaalis na sina Suruy at Sylvia sa Green Star Hotel. Tungkol naman sa figure ni Daniel Sharp, nawala siya sa hotel kanina, at hindi alam ng iba kung saan siya nagpunta. Nagmaneho sila ng kotse sa mga lansangan ng lungsod na hindi natutulog. Ito ay talagang isang maunlad na lugar. Napabuntong hininga si Suruy habang tinitingnan ang lungsod na matatawag na kuweba na nagbebenta ng ginto. Mukhang komplikado ang iyong tono, sabi ni Sylvia. Kasi, ayoko ng mga ganitong lugar. Umiling si Suruy. Gusto niyang mamuhay ng pagpili ng mga krisantemo sa ilalim ng silangang bakod at makitang masayang si Nanshan. Ngunit iba ang katotohanan, at ang agwat sa pagitan ng panaginip at ng panaginip ay matatawag na Earth bipolar. Tiningnan ni Sylvia ang eksenang ito at hindi alam kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi gusto ni Suruy ang lugar na ito. At hindi rin niya ito gusto ngayon. Si Sylvia, na tuluyan ng iniwan ng organisasyon at ng amo, ay hindi alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Pinili ba niyang tumakas kasama si Suruy? Ito ba ang rutang inayos mo para sa akin? Ang kalsadang ito ay tila patungo sa gilid ng lungsod. Si Suruy ay nagmaneho at sinunod ang mga tagubilin ni Sylvia at lumiko sa isang malaking kalsada. Ito ay isang lungsod sa desyerto. Naglabas ng liwanag ang mga mata ni Sylvia. Kung gusto mong ganap na sirain ang Ghostface Legion, dapat kang makipagsapalaran, naghahanap ng angkop na lugar, walang lugar na mas angkop kaysa sa desyerto. Siyempre, pipiliin ko ring umikot sa gilid ng desyerto ayon sa iyong opinyon. Napakagaling. Sinabi ni Suruy pagkatapos ng lahat, hinampas ko ang accelerator, at biglang bumaril ang kotse na parang pana mula sa string, patungo sa harapan. Pagkatapos, ilang sasakyan din ang nagsimulang bumili sa kalye. Ang mga taga-subaybay na ito ay wala ring ginawang lihim. Nakaupo ba ang lahat ng mga tropa sa kotse? Malamig na sabi ni Suruy. 80% probability. Tumingin si Sylvia sa rearview mirror. Ang aming boss ay hindi gustong gumamit ng iba't ibang puwersa sa bawat aksyon, susubukan niyang panatilihin itong nagkakaisa. Pansin mo ang mga salita, hindi mo na siya amo. Bahagyang ngumiti si Suruy, hindi siya kinakabahan, ngunit kumislap ng maliwanag ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung nasa likod man ang Grimace Legion, gaano man karaming tao ang sumunod, imposibleng magkaroon sila ng mas magandang buhay. Nais ni Suruy na lumitaw ang lahat ng Grimace Corps. Sa kasong ito, iisa lamang ang kapalaran na naghihintay para sa grupong ito ng mga tao, at iyon ay, ang buong hukbo ay Nullipol. Sa ilalim ng Mercedes-Benz ni Suruy, ang kanyang sasakyan ay mabilis na papalapit sa gilid ng lungsod, at mayroon pang dilaw na buhangin na gumugulong sa kalsada. Sa sandaling ito, bigla niyang sinabi sa communicator sa kanyang palso. Pinutol ko ang kanilang daan pabalik, at ipapadala ko silang lahat sa kanluran. Tapos na magsalita sa mga salitang ito, biglang lumiko ang kanyang sasakyan sa isang kanto at nagmaneho patungo sa isang abandonadong gusali ng tirahan. Mabilis na sumunod ang mga sasakyan. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang figure sa tuktok ng gusali ng tirahan, na may nag-iisang sundalong bazooka sa kanyang balikat. Pumunta ka sa impyerno. Ang figure ay nagpakawala ng mahinang ungol, at isang apoy na dragon ang biglang bumaril mula sa kanyang mga balikat. Tumpak at tumpak na nakapasok ang fire dragon sa bubong ng isang Traken car. Dahil mabilis ang takbo ng sasakyan, hindi nila namalayan na may marahas na hamarang dito sa kalagitnaan. Ang rocket ay tumama sa kotse, nagpasabog sa mailbox, at naging sanhi ng napakabilis na kotse na naging ito ay naging isang tumbling fireball. Ang kotse sa likod ay hindi makapagpreno ng sapat, at ito ay bumangga sa malaking bola ng apoy, na nagdulot ng isang malaking pagsabog sa isang iglap. Dalawang magkasunod na sasakyan ang nasira. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto sa pagmamaneho si Suruy, naanod siya patagilid, at pagkatapos ay inihinto ang sasakyan. Ano ang gagawin mo? Biglang tanong ni Sylvia. Napakasimple lang. Kilalang kilala ka ng boss mo, at bawat galaw mo ay maiintindihan ng kabilang partido. Sa kasong ito, sa palagay ko maaaring kailanganin mong gumawa ng kaunting pagwawasto sa iyong ruta. Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon ni Sylvia. Bakit hindi niya naisip ito? Kung tutuusin, kilalang kilala siya ng Mr. ang dati niyang amo, at ang ilan sa mga desisyon ni Sylvia ay talagang mahulaan ng kabilang partido.
Kung sigurado ang amo na gusto niyang pumunta sa desyerto habang iniisip ito sandali. Nag-iimbak ng mabibigat na tropa sa ambush sa unahan, kung gayon, gaano man kalakas si Surui, gaano man kahusay ang kanyang kakayahan, natatakot ako na hindi makatakas. Sa sandaling ito, nakita ko si Surui naglabas siya ng assault rifle mula sa ilalim ng upuan, binuksan ang pinto at lumabas ng kotse. May baril ba sa kotseng ito? Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang magulat si Sylvia. Mukhang pinaghandaan na ito ni Surui. Nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaharap sa dalawang sasakyan na mabilis na umaandar, kinuha ni Surui ang kanyang assault rifle, sumulyap, at hinaila ang gatilyo. Bang! Isang putok ang umalangaw-ngaw, tumpak at tumpak na tumagos ang bala sa windshield, at pagkatapos ay tumama sa dibdib ng driver. Hahampasin na sana ng driver ang accelerator para patayin si Surui, ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman niyang parang sisubog ang puso niya ng malakas na impact. Sumabog ang dugo sa buong dibdib niya sa isang iglap, at nawala ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa poste ng ilaw sa kalsada sa gilid ng kalsada. Matapos mawala ng kontrol ang isa sa mga sasakyan ng kabanata, walang pag-aalinlangan na pinaputokan ni Surui ang kabanata ng 2 putok. Ito ay pareho pa rin ang katumpakan, ngunit sa oras na ito ang driver ng 2 kotse ng kabanata ay natanto na ito ay hindi maganda, isang mabilis na pag-anod, at gustong umiwas at umiwas. Sa anggulong ito, natural na imposibleng dumaan ang bala ni Surui sa windshield para tumama sa driver. Ngunit matagal na niyang napagtanto na ang kabilang partido ay gagawa ng ganitong uri ng reaksyon, kaya pinili niya kung saan tatama, ito ang kanang gulong sa harapan. Tandang padamdam. Bang! Nabugbog ang gulong habang marahas pa rin ang pag-anod ng sasakyan, nawala ng balanse ang katawan at diretsyong tumaob. Pagkatapos ng 2 salbaha, bumangga ang sasakyan sa dingding sa gilid ng kalsada. Laking gulat ni Sylvia nang makita ang 2 baril na tumama sa 2 sasakyan. Bagamat handa siya sa pag-iisip, lubos siyang kumbinsido sa pagiging mamarkahan ni Surui. Si Surui ay hindi nagpatuloy sa pagbaril, ngunit inihagis ang assault rifle sa kotse, pagkatapos ay dinala ang 4 na talim na tinek ng hukbo, at nagsimulang maglakad ng hakbang-hakbang. Malinaw na nakikita ni Sylvia na ang mga galaw ni Surui ay hindi mabilis, ngunit tila ang bawat hakbang ay nag-iipon ng lakas. Tumataas ang balak na patayan sa kanya. Ito ang Grimace Legion. Tigaw ni Sylvia. Kasi, may bumaba na sa sasakyan na nakabasag sa poste ng ilaw sa kalye, at nagkataong nakamaskara ng ngiting ang mukha niya. Halatang medyo nahihilo siya pagkatapos matamaan, pilit na umiling, at halos hindi na tumayo, ngunit sa oras na ito, nalaman niyang lumapit sa kanya si Surui. Ang 4 na talim na tinek ng hukbo na kumikinang sa itim na liwanag ay itinaas ng mataas, pagkatapos ay bumagsak ng husto, at walang awang bumulusok sa kanyang dibdib. Malupit talaga si Surui, gusto niyang patayin ang Ghostface Legion mismo, wala ni isa. Hinugot ang tinek ng hukbo, ang mukha ng multo ay bumagsak sa lupa. Lumingon si Surui at nakita niya na mula sa likurang upuan ng kotse, isang ghost-faced killer ang nagtaas ng kanyang baril. Mukhang hindi masyadong nahihilo ang produktong ito. Bang! Tumunog ang mga putok ng baril, at walang pag-aalinlangan na hinaila ng ghost-faced killer ang gatilyo. Sa ganoong kalayuan, sa kanyang pagiging mamarkahan, walang dahilan para makaligtaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala itong malaking biro para sa kanya. Dahil, pagkatapos na pumutok ang bala, nawala ang figure ni Surui sa kanyang mga mata. Kung mayroong isang high-speed na camera na kukunan mula sa gilid, makikita mo na si Surui ay gamulong sa buong kotse at tuloy-tuloy na lumapag. Halos sa sandaling lumapag ang kanyang mga paa. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa bintana ng kotse at hinawakan ang leeg ng mukha ng multo na pumatay. Ang huli ay likas na gustong makipagpunyagi, ngunit ang kapangyarihang ipinadala mula sa braso ni Surui ay napakalakas na ito ay tuluyang nawala ng balanse. Biglang hinaila ni Surui ang Grimace Killer sa bintana ng kotse, at pagkatapos ay bigla itong itinapon. Dahil dito, lumipad ang mukha ng multo na mamamatay tao sa layong 4 o 5 metro, at nontog ang ulo nito sa halijing nasa harapan niya. Bang! Isang mapurol na pagsabog. Parang hinog na pakwan na nahulog sa lupa.
Kaagad pagkatapos, ang mukha ng multo na pumatay ay may ilang bahid ng dugo na tumulog mula sa kanyang noo, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Siya ay binugbog hanggang mamatay. Sa oras na ito, may isang nahihilo na mukha ng multo na mamamatay tao na natama ng co-pilot. Sa pagtingin sa mabangis na anyo ni Tsurugi, hindi niya maiwasang mawala ang lahat ng kanyang kalooban na lumaban. Nanginginig na parang paulit-ulit niyang sinasabi, I'm sorry, please let me go, please let me go. Bitawan mo ako. Naaalala mo pa ba ang 36 na sanggol na namatay sa iyong mga kamay? Malamig na tanong ni Tsurugi. Sa sobrang daming emosyong pinipigilan sa kanyang puso, tila may bahid ang kanyang boses medyo husky. Matapos pakinggan ang tanong ni Tsurugi, ang mukha ng multo na pumatay ay halatang medyo natigilan. Hindi niya inaasahan na babanggitin ni Tsurugi ang bagay na ito sa sandaling ito. That time nasa mission pa lang tayo. Wala sa amin ang responsibilidad. Tigaw ng mukha ng multo na pumatay. Isa lang itong misyon. Napakagat-labis na kinagat ni Tsurugi ang salitang, lamang, at pagkatapos ay ang 4 na talim na tinek ng hukbo ay biglang nabunot at sinaksak ang dibdib ng kalaban. Ang lahat ng mukha ng multo na mga pumatay sa kotseng ito ay ipinadala sa impyerno, at si Tsurugi ay muling dumating sa kabanata 2 kotse. Sa loob ng 10 minuto, nalutas ang lahat ng mga killer na may mukha ng multo na sumubaybay sa kanila. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Sylvia. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na si Apollo, na nakalubog sa pagpatay sa oras na ito, ay hindi na dapat tawaging Diyos ng araw, ngunit dapat tawaging Diyos ng kamatayan o Diyos ng pagpatay. Napapaligiran siya ng malakas na mamamatay tao na aura. Patay na ba ang Ghostface Legion? Tanong ni Tsurugi sa malalim na boses. Obviously, not yet, sagot ni Sylvia. Sa pagkakataong ito, itinaas niya ang kanyang mga mata, at may ilang sasakyang nagmamaneho sa di kalayuan. Dahil sa malakas na high beam, hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Kung ganoon, hayaan itong maging libingan nila. Malamig na sabi ni Tsurugi, ang lamig sa kanyang boses ay tila bumaba ng ilang puntos sa temperatura ng buong espasyo. Kabanata 2487. Harang. Marami pang mga kotse ang mabilis na lumapit mula sa malayo, at ang nagbabantang hitsura ay puno ng pang-aapi. Gayunpaman, ang pressure na ito ay walang epekto sa Tsurugi. Muli niyang dinampot ang assault rifle at nagpaputok ng 2 magkasunod na putok na direktang ikinamatay ng 2 driver. Upang harapin ang mga mamamatay tao na ito na mukha ng multo, talagang imposible para sa kanya na hawakan ang anumang kamay. Natuto din ang iba sa mga ghost killer na maging matalino. Nang sumugod sila, sunod-sunod nilang binaril sina Tsurugi at Sylvia mula sa bintana ng kotse at sunroof. Nagtago si Sylvia sa likod ng isang haligi. Sa kanyang pagiging mamarkahan. Sa ganitong distansya, halos makaligtaan siya ng isang putok, ngunit napakaraming bala ang kanyang napatay kaya isang pagniwilang ang kanyang napatay. Pamatay lang yan, yung ibang bala, maraming butas sa sasakyan. Umiwas din si Tsurugi sa likod ng haligi. Itinaas niya ang kanyang assault rifle at sinamantala ang pagkakataong tuluyang bumaril. Sa oras na ito, ang kotse ay nakamaneho na sa layong 20 hanggang 30 metro sa harap ng haligi. Inihagis ni Tsurugi ang assault rifle sa lupa. Ipinahid ang kanang kamay sa kanyang baywang, at sa sumunod na segundo, lumitaw ito sa palad ng kanyang kamay. Nakakuha ng granada. Nagulat si Sylvia sa eksenang ito, hindi siya makapaniwala kailan niya inilagay ang granada sa katawan niya. Inalis ni Tsurugi ang granada at itinapon ito ng malakas. Kaya, nakita ni Sylvia na ang granada ay gumuhit ng isang magandang parabola sa hangin, at pagkatapos ay nahulog sa sunroof ng kotse ng tumpak at tumpak. Tama, sa loob ng skylight. Upang alisin ito, paano magagawang husgahan ni Tsurugi ng tumpak at tumpak na itapon ito kapag ang sasakyan ay umaandar ng napakabilis? Sa sumunod na segundo, sumabog ang granada sa karwahe. Nakita ko ang isang flash ng apoy, at lahat ng nasa karwahe ay tinamaan ng shrapnel. Pero hindi pa tapos. Ang mga fragment ng 2 granada ay umikot at tumago sa panlabas na shell ng tangke ng gasolina. Ang engineering plastic shell ay walang panlaban sa epekto ng granada. At ang gasolina sa loob ay direktang pinasabog. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at sa ilalim ng malakas na shockwave na ito, ang buong sasakyan ay natangay pa ng 3 talampakan mula sa lupa.
Namula ang mukha ni Surui dahil sa liwanag ng apoy, ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hayaan ang mga taong ito na mapunta sa impyerno. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabi ito sa tagapagbalita. Mayroon ding dalawang sasakyan na humahanggos patungo sa Surui. Ang mga tao higit sa lahat ay nakasandal sa mga bintana ng sasakyan at nagpatuloy sa pagbaril upang takpan ang apoy. Pero hindi nila alam, sa likod nila ay may biglang sumulpat na figure. May dala siyang light machine gun na may straw stick sa bibig, si Zhou Xianwei iyon. Isang grupo ng mga hamak, walang sino man sa kanila ang gustong mabuhay. Sabi, hinailan niya ang gatilyo ng machine gun. Hindi ko alam kung saan natagpuan ni Zhou Xianwei ang baril na ito, sa oras na ito, puno na ang firepower ng mainit na sandata. Sa ilalim ng ganitong uri ng tuloy-tuloy na mabilis na sunog, lahat ng mukha ng multo na mamamatay tao na lumalabas sa bintana ng kotse para barilin, lahat ay binaril ang ulo. Huwag tingnan ang lamig ni Zhou Xianwei. Ang mga armas ay ginagamit ng maayos. At ang pagiging mahusay sa pagbaril ay hindi masama. Sa oras na ito, sa ilalim ng patuloy na pagbaril, ang mga bala ay hindi pinalampas. Walang kaalam-alam ang mga mukhang multo na mamamatay tao na may aatake sa kanila mula sa likuran. Sila ay ganap na hindi handa, at nagkaroon lamang ng pagkakataong mapatay. Kaya, nang matapos ang pagbaril ni Zhou Xianwei at bumagsak ang nguso sa lupa, ang dalawang sasakyan ay ganap na nawala ng kontrol at bumagsak sa gilid ang pader. Sigurado, ilan ang dumating, ilan ang namamatay. Hindi pa lumalabas ang leader ng Ghostface Killer. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumayo sa hangin ng gabi, tulad ng isang Diyos ng digmaan na bumaba sa lupa. Talagang darating siya. Napatingin si Sylvia sa phone niya at sinabing, "Paano mo nalaman?" Nilinga ni Surui ang kanyang mukha at nagtanong. "Ang aking account ay hindi na disable. At maaari pa rin akong mag-login sa background system." Binaliktad ni Sylvia ang mga mensahe sa kanyang telepono at sinabing, Grimace Legion ay nagsimulang lumipat patungo sa camp sa direksyon na ito. Kung ganoon hintayin mo na lang siya dito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, tumalikod at pumasok sa abandonadong gusali ng tirahan sa tabi niya. Sumunod din si Zhou Xianwei matapos itong makita. "Huwag ka nang pumasok, may gagawin ka pa." Sumenya si Surui, at pagkatapos ay pinalaya si Zhou Xianwei. Pagkalipas ng kalahating oras, sunod-sunod na nagmaneho ang ilang sasakyan patungo sa lugar na ito. At ang una ay isang Raptor. Nakaupo sa upuan ng co-pilot ang isang lalaking may gininto ang maskara ng pagniwi. Golden yellow din ang baseball cap niya. Hindi ko alam kung saang material ito gawa. Pero kitang-kita pa rin sa gabi. Ang ganitong uri ng damit ay karaniwang upang makaakit ng firepower. Maiintindihan ng sino mang tumitingin na ang lalaking ito ang pinuno ng grupong ito ng mga tao. "Tumigil ka," sabi niya bigla. Ilang sasakyan ang biglang nagpreno, ang mga gulong ay pumutok sa lupa, at ang mataas na tunog ay narinig sa malayo at malawak sa dilim. Kasi, sa gitna ng kalsada, mayroon ng harang na humahati sa daan sa dalawa. Oo, ang hadlang. Ang kotse ay hindi maaaring imaneho sa lahat. Pumaba ng sasakyan ang lalaking nakasuot ng golden mask. Pagtingin sa barrier, biglang lumiit ang mga pupils niya. Kasi parang harang, pero nakatambak talaga kasama ng mga bangkay ng mga patay na mukha ng multo na mga pumatay. Ang makapal na amoy ng dugo ay pumasok sa mga butas ng ilong ng pinuno ng ngiting-ngiti sa pamamagitan ng simoy ng hangin. At ang mga kilay sa likod ng kanyang maskara ay mabangis na kumunot. May malamig ding kumikinang sa mga mata. Damn it. Galit na nagmura siya. Para sa aksyon ngayong gabi. Halos ilabas niya sa pugad ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, napakaraming elite killers ay hindi na makatayo sa oras na ito, at ang kanilang mga katawan ay tahimik na nakabaon sa gitna ng kalsada. Ang gabi ay hinaluan ng dilaw na buhangin at binudburan sa mga bangkay na ito. Mukhang madyugo ang eksenang ito. Ang lalaking ito na nakasuot ng gintong maskara ay ang pinuno ng Ghostface Legion. Maraming tao ang tumatawag sa kanya na Ghost King. Siya ay lubhang malupit at hindi makatao. Siya ang may kasalanan sa pagpatay sa 36 na sanggol. Kung ang taong ito ay hindi siya mismo ang nagutos, paano ito magagawa ng iba pang mga killer ng Ghostface? Ang mga taong ito ay lahat ng sinumpa, ngunit ang pinakasumpa ay ang Ghost King na ito. May mapanganib na tingin sa kanyang mga mata.
Apollo, malupit ka talaga. Ngayon, mamatay ka man o mamatay ako. Just not know? Nang sabihin niya ang pangungusap na ito, naisip niya ba ang 36 na bata na dapat ay nag-enjoy sa kanilang pagkabata nang walang pakialam. Kung nabubuhay pa ang mga batang ito, nagsimula na sila sa kindergarten at nagsimulang magsaya kasama ang kanilang mga kapantay. Pero ngayon, hindi lang ang Haring Multo, pati ang kanyang mga nasasakupan ay tumingin din sa tagpong ito na may galit na mga mata. Gayunpaman, bilang karagdagan sa kanilang galit, sila ay mas natakot. Walang sino man ang nakapagpapahintulot sa kanila na pumatay ng napakaraming sabay-sabay, maliban sa Templo ng Araw. Sa engkwentro sa Temple of the Sun, iniwan nila ang mga bangkay sa buong lugar, at maging ang pinuno, ang Ghost King, ay malubhang nasugatan at halos mamatay. Sa pagkakataong ito, muli nilang nakilala ang Templo ng Araw. Ang walang katapusang determinadong organisasyon na ito ay halos natural na kaaway ng Grimace Legion. Natahimik ang eksena. Sa panahong ito, matagal na tayong natutulog. Hinayaan kitang magsanay na parang baliw. At ngayon ang oras upang subukan ang mga resulta ng pagsasanay. Inilayo ng Haring Multo ang kanyang mukha, ang gininto ang maskara na kumikinang sa kakaibang liwanag. Ngayon, papatayin ko ang lahat ng tao sa Temple of the Sun, at hinding-hindi ko hahayaang umalis sila ng buhay sa Las Vegas, lalo na si Apollo. Puno ng malalim ang boses ng Haring Multo. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang braso niya. Sa pagkakataong iyon, ilang beses na sunod-sunod na nasugatan ang braso niya ni Apollo, at ang pinakaseryoso ay halos maputol ang braso niya sa balikat. Kung hindi masusuklian ang ganitong uri ng puot, hindi na niya malalaman kung ano ang gagawin sa buong buhay niya. Ang kabilang partido ay itinambak ang mga bangkay sa isang tumpok sa pagkakataong ito, halatang sadyang pinapahiya ang Grimace Legion. Ganoon ba? Gusto ko talagang magkaroon ka ng ganoong kalaking lakas. Sa sandaling ito, isang mapanuksong boses ang tumunog. Tisurui iyon. Dinala niya ang 4 na talim na tinak ng hukbo at dahan-daang lumabas ng residential building sa tabi niya, ang kanyang mga mata may matinding panlilibak at pinipigilan ang galit. Napakaraming hindi makatao na bagay ang ginawa ng walang konsensyang hukbong ngiting ito, at itong lalaking may gininto ang maskara ang may kasalanan. Sa tingin mo makakaalis ka ng buhay ngayon. Kahit ikaw si Apollo, hindi ka makakawala sa lambat na Mr. Sir, mukhang hindi ka lang kinuha ng bastard na iyon, kundi kinuha din niya. Lalong lumakas ang lamig sa mga mata ni Surui. Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki ang amo mo, at kukuha pa siya ng mga hamak. Nabubuhay tayo para sa pera, tama ba? Sabi ng Ghost King, parang totoo. Naka-baseball cap siya, hindi siya matangkad, nakasuot siya ng malalapad na damit at pantalon, mukha talaga siyang hip-hop dancer, at ang hirap mag-ingat. Gayunpaman, sa madilim na mundo ngayon, mas maraming hindi nakikitang mga tao, mas nakakatakot sila. Ayos ka lang, ako ang mali, biglang sabi ni Surui. Oh, tuwang-tuwa ako na ang marangal na Diyos ng araw na si Apollo ay makapag-isip ng ganito. Malamig na ngumiti ang Ghost King, ngunit napakalinaw ng puot sa kanyang mga mata. Malamig na tiningnan siya ni Surui. Ang pagkakamali ko ay hayaan kang mabuhay ng masyadong mahaba. Kung mas maaga kayong mapadala sa impyerno, natatakot ako na wala ng maraming trahedya sa mundong ito. Tapos na. Nang sabihin niya ito, pinalakas ni Surui ang kanyang tono, at ang Haring Multo na nakatayo sa tapat niya ay kasama nila, at nalagutan siya ng hininga sa talas ng Surui. Lahat ng Ghostface Killers ko nandito ngayon. May tiwala ka ba talaga na matatalo mo kami? Pagkatapos ng isang pause, ang Ghost King ay nagsabi, "Oh, maaari mo bang talunin ako?" Napaka-confident niya. Akala ko pa nga na hindi siya matatalo ni Surui. Matagal ka nang natutulog at hindi nagpapakita, inaasahan kong makita ang iyong mga pagbabago. Ang tinik ng hukbo ni Surui ay naglasla sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, sa palagay ko marami akong mahuhukay na may darating. Sinabi ni Surui na, maraming bagay ang nahukay, na natural na ang hindi maihihiwalay na relasyon sa likod ng Ghost King. Masyadong maraming isipin ang iyong sarili. Pumuso ang Haring Ghost. Tao ka lang, sa tingin mo ba ay makakaalis ka rito ng buhay? Sinong nagsabing mag-isa lang siya? Sa oras na ito, isang boses ng babae ang tumunog, at isang payat na figure na may samurai sword ang lumitaw sa tabi ni Surui. Chapter 2488.
Dalawang beauties ang dumating kay Crush. Pagtingin sa babae sa tabi ni Tsurugi, muling nag-condensed ang mga pupil ng Ghost King, hindi niya nakilala ang babaeng nasa harapan niya. Kaya lang, bilang isang master, nakikita niya na bagamat ang babaeng ito ay mukhang maamong katabi, ang kanyang mahabang kutsilyo ay umaalingaw-ngaw ng mamamatay tao na aura. Malinaw, ang taong ito ay Junko Jiuyang. Siya ang pinakatalentadong babaeng mandirigma sa buong Orient. Hoy! Gusto rin kitang tanungin. Sabi mo gusto mo akong dalhin sa United States. At gusto mo akong dalhin sa madilim na mundo, tinutupad mo na ba ang pangako mo? Tinaksak ni Junko ng siko si Tsurugi saglit, hindi nasisiyahang sinabi nito. Ubo, ubo. Matapos marinig ito, medyo nahiya si Tsurugi, kapag tapos na ako sa negosyo, isasama kita sa pamimili. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Puno ng kawalan ng tiwala ang mukha ni Junko. Sa tingin ko mas mabuting mag-isa akong mamili, baka hamukay ka ulit ng butas para sa akin. Ang iyong lakas ay bumuti muli. Pinago ni Tsurugi ang usapan at sinabing, mukhang ang malubhang pinsala na natamo mo sa Xinhua ay isang magandang bagay para sa iyo. Anong kalokohan? Junko, sinulyapan niya si Tsurugi. Gaano kalaki ang peklat na naiwan sa akin noong panahong iyon? Hindi na ako makakapag-swimsuit simula ngayon, wala akong pakialam, dapat managot ka sa akin. Biglang hindi alam ni Tsurugi kung ano ang gagawin, anong sasabihin. Nasira ang orihinal na kapaligiran ng pag-igting. Matapos lumitaw si Junko, tila hamina ang nakamamatay na aura sa pagitan ni Tsurugi at ng Ghost King. Ngunit nang makita ng Haring Multo sina Tsurugi at Jiuyang Jonzi na nag-uusap, pumikit sa kanya, lalo siyang nagalit sa kanyang puso. Tama lang, kayong dalawa at babae, patay kayong lahat. Tulungan mo akong patayin sila. Tinulyapan ni Tsurugi si Junko, pagkatapos ay inayos ang sarili. To be exact, patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Ipinapakita ng pangungusap na ito ang determinasyon ni Tsurugi. Okay, alang-alang sa iyong pagmamakaawa, ang babaeng ito ay nag-aatubili na pumayag. Matapos sabihin iyon ni Junko, ang mahabang kutsilyo ay bahagyang kumaway sa hangin, naglabas ng isang bulaklak ng kutsilyo, tinapakan ng lupa gamit ang kanyang kanang paa, at sumugod. Mula sa sobrang tahimik hanggang sa sobrang dynamic, si Junko ay halos walang putol. Gaano kalakas ang explosive power na nakapaloob sa maliit at balingkinitang katawan na ito. Kung sila ay mga ordinaryong tao, kahit na sila ay pasibo pagkatapos gumawa ng ganoong aksyon, natatakot ako na siya ay apihin ng malakas na pagkawalang kilos at pagsusuka ng dugo. Ang bilis ni Junko Jiuyang ay napakabilis. Naglaslas na si Mang, dumiretso sa lalamunan ng kalaban. Parang casual lang na suntok ni Junko, pero mukhang matagal na itong naipon, at ang kapangyarihang nakapaloob dito ay karapat-dapat pa sa Call It Terrifying. Pinasan ng Haring Multo ang bigat, pakiramdam niya ay nakulong siya ng isang malakas at marahas na layuning pumatay. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba pang miyembro ng Ghostface Legion sa paligid niya ay ibang-iba. Mas mabuti, ang napakalaking layunin ng pagpatay na iyon ay parang tuktok ng Mount Tai, na gusto nilang samuka ng dugo. Ang Ghost King ay nagpakawala ng mahinang dagandong, at dalawang gintong sandata ang biglang naunat mula sa ilalim ng malawak na swinging hoodie, nakaharap sa dalisay ito ay isang mabilis na suntok. Ang kanyang dalawang sandata ay parang mga miniature na trident. Na halos kapareho ng haba ng mga espada, ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong trident, ang mga gilid ng mga trident na ito ay pawang matalas na talam. Sa madaling salita, ang bawat isa sa mga trident na ito ay katumbas ng 3 kutsilyo. Ito ang iconic na sandata ng Ghost King. Halos sa segundong kakalabas pa lang niya ng sandata ay nasa harapan na niya ang sword beam ni Junko. Klang! Klang! Ang talim at ang dalawang maliliit na trident ay patuloy na nagbanggaan, na nagsambulat ng mga kahanga-hangang kislap. Noong nagdedepensa ang Ghost King, tinubukan din niyang gamitin ang pag-ikot ng kanyang pulso para mai-jam ng trident ang talim ng kalaban. Sa hindi mabilang na mga laban sa nakaraan. Madalas siyang umasa sa pakulo na ito para sakalin ang sandata ng kalaban. Gayunpaman, ang bilis ng kutsilyo ni Junko ay napakabilis, at hindi siya bibigyan ng ganoong pagkakataon. Matapos ang matinding banggaan sa tridente, ang mahabang kutsilyo ay tila dahil sa pagkawalang galaw. At iniindayog pa nito ang ilaw ng kutsilyo sa gilid.
Hindi makatakas ang isang mukha ng multo na mamamatay tao na nakatayo sa tabi ng haring multo. At may lumitaw na multo sa kanyang dibdib. Isang paalang na malalim na bangin. Hindi lang tinaga ng kutsilyo ni Junko ang laman nitong mukha ng multo na pumatay, kundi tinaga pa ang sternum ng kalaban. Nag-spray agad ng dugo ang dibdib ng lalaking ito, at hindi na siya mabubuhay. Ang resulta ng sword glow ay maaaring magdulot ng napakalakas na kapangyarihan, at ang lakas ni Junko Jiuyang ay talagang tumaas ng napakataas na rate. Ang balintataw ng haring multo ay biglang nag-condensed. Dahil nalaman niyang parang niloko siya. Naglaro ng husto. Dahil hindi siya ang pangunahing target ni Junko, ang kabanata ay isang pagsubok lamang, at ang pangunahing target niya ay ang iba pang miyembro ng Grimace Legion. Sa ganitong pagkagulat, ang pangangatawan ni Junko na umaabot na sa limitasyon ay nakapasok na sa kampo ng Grimace Legion. Hindi siya gumagamit ng anumang mga kasanayan. At siya ay mas mahina kaysa sa kanya sa harap ng mga kalakasang ito, mga kalaban, direktang buksan at isara, at basagin ang laro ng may puwersa. Gustong lumaban ng ilang mukhang aswang na mamamatay tao. Ngunit direktang pinutol ni Johnzy si Junko kahit na may mga armas. Ang figure ng babaeng ito ay parang ipoypo, at kung saan man ito umihip, ang dugo ay pupulutin. Ito ay isang tunay na bloodbath. Umindayog ang mahabang kutsilyo gamit ang liwanag ng espada nito, na patuloy na umaani ng buhay ng mga mamamatay tao na mukha ng multo. Sa ilang paghinga lang, kumigit kumulang 10 mamamatay tao na mukha ng multo ang idineklara ng patay. Nang makita ang lahat ng ito, ang Ghost King ay ganap na natigilan. Lahat ito ay mga elite killer na maingat niyang nilinang. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mapagkukunan at pera ang namuhunan sa mga taong ito. Gayunpaman, napakaraming mga elite ang nasaksak ng isang magandang babae. Ang isa, tulad ng pagpatay ng manok na may kutsilyo sa kanyang kamay, ito ay hindi mabata. Hindi ito labanan ng magkapantay. Malapit ng patayan. Sa katunayan, ang lakas ni Junko ay katumbas na ngayon ng Xiangmin. Halos isang pambansang kayamanan sa Oriental Martial Arts Circle. Sa ilalim ng pagsupil sa lakas na ito, paano makikipagkumpetensya ang mga mukhang aswang na mamamatay tao? Gaano man sila kalakas, hindi sila may kukumpara kay Jonan. At ang puwang sa lakas ay hindi mabubuo ng bentahe ng bilang ng mga tao. Isang grupo ng mga bata, na nag-iisa ang mga kamao at paa, kahit sabay silang umatake, kaya ba nilang talunin ang isang matanda? Halos imposible. Sa mga mata ni Junko Jiuyang sa oras na ito, ang lakas ng mga mukha ng multo na mamamatay tao na ito ay halatang walang pinagkaiba sa mga bata. Sa ilalim ng pag-atake ni Junko tulad ng hanging taglagas na nagwawalis ng mga dahon. Ang mga mukha ng multong mamamatay na naruroon ay ganap na nawala ng lakas ng loob na lumaban at sunod-sunod na tumakas. Alam nila na kung magde-delay pa sila ng 1 minuto, baka tuluyan na silang imposibleng buksan ang lugar na ito. Ginamit ni Junko ang kanyang walang katulad na lakas para bumuo ng pinakatotoong crush. Ang isang tao ay dinudurog ang isang grupo ng mga tao. Noong nakaraan, ang Ghost King ay nag-iisip na gamitin ang bentahe ng mga numero upang patuloy na ubusin ang pisikal na lakas ni Apollo sa mga laban sa gulong. At sa gayon ay lumilikha ng pagkakataon na talunin ang kalaban, ngunit ngayon ay tila hindi pa nakashot si Apollo, isang Junko Jiuyang na lamang ang dapat na hayaan ang lahat. Pumagsak ang kanyang mga nasasakupan. Sobrang lakas ng kalaban, paano natin lalabanan ang laban na ito? Sakto nang tumakas ang mga mukhang aswang na mamamatay tao patungo sa kabilang bahagi ng kalsada, isa pang maselang figure ang biglang lumitaw sa dilim. Ang figurang ito ay mukhang mas matangkad kaysa kay Junko Jiuyang, at ang kanyang figure ay mas mainit pa. Naglakad siya ng hakbang-hakbang. Umarap sa mga tumatakas na mukha ng multo na mga mamamatay tao, nang walang anumang balak na umatras. Ang mahabang gininto ang buhok ay lumipad sa hangin sa ilalim ng gabi. Bagamat may nakitang biglang sumulpat na babae rito ang dalawang mukha ng multo. Tumakas sila na walang balak na manlaban. Hindi man lang nila naisip kung kailan nagpakita ang babae dito. Huwag kang hamarang, lumayo ka. Bagamat ganito ang sigaw nila, itinaas nila ang kanilang mga kutsilyo, tila gustong patayin ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, babae. Ang malupit na katangian ng mga taong ito ay nahayag. Siya.
Nabigo ang dalawang mukha ng multo na pumatay na laslasin ang magandang figure, ngunit isang purple sword glow ang tumaas sa kalangitan sa likod ng liwanag ng buwan. Sa sandaling lumitaw ang lilang sword glow, ang espasyong ito ay tila tahimik. Ang sword glow na ito ay hindi pangkaraniwan sa unang tingin. Kahit na ang mga ordinaryong tao na hindi pamilyar sa martial arts ay mararamdaman ang malakas na pang-aapi at pagpigil sa sword glow na ay 2. Biglang nadiskubre ng dalawang mukha na multo na pumatay na nawala ang kanilang dalawang kamay na may hawak na kutsilyo. May ilang maiinit na likido ang tumapon sa kanilang mga mukha. At likas nilang itinaas ang kanilang mga ulo upang makita na ang kanilang mga belang braso ay lumilipad ng mataas sa langit kasama ang mahabang kutsilyo. At ang mainit na likidong tumapon sa kanilang mga mukha ay kanilang sariling dugo. Obviously, ang may-ari nitong purple sword glow ay si Daniel Sharp. Dahil masyadong mabilis ang espada niya at masyadong matalas ang talam, sakit lang ang naramdaman ng dalawang mukha ng multo matapos makita ang mga bali nilang braso. Gayunpaman, ang kanilang mga dagendong ay lumabas sa kanilang mga lalamunan, at sila ay tumigil ng bigla. Dahil lumitaw na naman ang purple sword glow. Si Jianfeng ay nagpunas ng pahid sa kanilang mga leeg, na tila isang maliit na pahayag, ngunit ito ay napakabilis. Ang laman sa leeg ay hiniwa ng hangin, at mainit na dugo ang nagwisik mula sa nakakatakot na sugat. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi man lang nila nailabas ang mga hiyawan, at bumagsak sila sa lupa, nagpaalam sa mundong ito. Ang dalawang ito ay nawalan ng pagkakataong gumawa ng kasamaan sa mundong ito magpakailanman. Dalawang tao pa ang gustong tumakas sa tabi ni Daniel Sharp. Itinaas niya ng mariin ang kamay. Ang lilang malambot na espada ay parang isang makamandag na ahas na naglalabas ng isang sulat. At ito ay bumaril patungo sa isa sa kanila sa isang hugis alon na pagsabog. Oo, kahit nakulot ang hugis, ang purple soft sword ay nagpapanatili ng napakabilis na bilis. Ang husay ng pagmamanipula ng mga armas gamit ang kamay na ito ay talagang kamangha-mangha. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Surui na lihim na mamangha. Dahil katatapos lang niyang makabisado ang trick na ito kanina, ngunit hindi niya inaasahan na kabisado ito ni Daniel Sharp. Siguradong hindi masama ang paggamit ng babaeng ito sa power control. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak na babae ni Zeus at may kakaibang bentahe sa bagay na ito. Sa isang kisap mata, ang lilang malambot na espada ay tumusok sa ulo ng Ghostface Killer mula sa gilid. Isang napakanipis na sinulid na sutla ang hinawakan sa kamay ni Daniel Sharp. At bigla niyang hinaila ang sinulid, at ang lilang malambot na espada ay lumipad pabalik ng patiwarik. Naglalabas ng kapirasong dugo sa hangin. Nang mahigpit na hinawakan ni Daniel Sharp ang purple soft sword. Pumagsak din sa lupa ang katawan ng killer na mukha ng multo. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, at hindi niya maipahinga ang kanyang mga mata. Kabanata 2489. Isang galit na patpat ng apoy. Matapos lumitaw si Daniel Sharp, ang ruta ng pagtakas ng Grimace Legion ay halos ganap na naharang. Ang kalsadang ito ay may mga gusali sa magkabilang gilid. Kung gusto mong tumakas, kailangan mong tumakbo sa kalsada. Ngayon, si Surui ay nasa isang gilid ng kalsada. Si Daniel Sharp ay nasa kabilang panig. At naroon si Junko Jiuyang na may hawak na samurai sword sa gitna. Napatuloy na nagmamadaling pumatay. Ang kasalukuyang sitwasyon ay para sa buong Ghostface Corps, naabot na ang pinakakritikal na sandali. Sa oras na ito, nang iniiwasan ng isang mukhang multo na mamamatay tao ang pag-atake ni Junko Jiuyang. Bigla niyang nalaman na maiiwasan ang residential building sa gilid. Bagamat hindi nito pinayagan siyang makatakas pa, maaari niyang pansamantalang maiwasan ang limelight. Gayunpaman, mabilis siyang pumasok, ngunit mas mabilis siyang lumabas. Dahil, dahan daw ang lumabas ng corridor ang isang figure na may hawak na dalawang extra large brush sa kanyang mga kamay. Ang engkanto ng panulat, si Zhou Xianwei. Ang dalawang metal na brush ay parang dalawang nakatutok na baril, at ang mga nibs ay naglalaman ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Hindi alam ng nakangiwi na hukbo ang lalim ni Zhou Xianwei. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpakawala ng mahinang dagendong, itinaas ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at nilaslas patungo sa ulo ni Zhou Xianwei. Gayunpaman, hindi niya alam na ang lalaking inchik na ito na may kakaibang sandata sa kanyang harapan ay talagang isang baluktot na pag-iral na may kakayahang mag-leapfrog combat.
Ang mahimalang paggamit ni Zhou Xianwei ng mga armas gamit ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay ay nagbigay kay Zhou Xianwei ng mahiwagang kakayahan na laruin ang dalawa laban sa isa't isa. Sa harap ng mga mas malakas sa kanya, nagagawa pa rin niyang manatiling walang talo at manalo pa na may mataas na posibilidad. Para itong Purple Soft Sword ni Daniel Sharp, maaari din itong i-maximize ang kapangyarihan ng sandata sa kombinasyon ng tigas at lambot. Higit pa rito, napakalakas na ng sariling lakas ni Zhou Xianwei. Hindi man lang alam ng mukha ng multo na mamamatay na ito ang kapangyarihang taglay ng dalawang malalaking brush ni Zhou Xianwei. Bago tumama ang kanyang mahabang kutsilyo sa ulo ni Zhou Xianwei. Ikinaway na ng huli ang kanyang kanang kamay, at ang metal brush ay walang awa. Kumatok ng malakas sa kutsilyo niya. Keng! Sa isang malutong na tunog, naramdaman ng mukha ng multo na pumatay ang kanyang palso, at ang mahabang kutsilyo ay lumipad palabas ng hindi mapigilan. Sa sumunod na segundo, tumaas din ang kaliwang kamay ni Zhou Xianwei, at ang metal na brush ay tumusok sa tiyan nitong mukha ng multo na pumatay. Diretso sa isang pares. Biglang nanigas ang katawan ng huli, naramdaman niya ang lakas na humahanggaw sa sugat, at pagkatapos ay nanlambot ang kanyang mga tuhod at nahulog siya sa lupa. Sa puntong ito, inilabas na ni Zhou Xianwei ang brush, at isang patak ng dugo ang tumulo sa dulo ng panulat. Ang apat na tao ay magkasamang lumitaw, at ang apat na master na ito ay ganap na magpapadala ng Ghostface Legion sa impyerno. Nang makita ito, tuluyang lumubog ang puso ng Haring Multo. Pumasok si Zhou Xianwei sa battle circle. Sa katunayan, dahil sa kaginhawaan ng mga armas, siya ang pinakamadaling lumaban. Talaga, tiyak na malulutas niya ang isang kaaway sa loob ng isa o dalawang galaw. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagpatuloy sa 3 galaw ng kabanata. Nababaliw na itong mga Ghostface Killers. Sa wakas ay nilabanan nila ang isang brush. Ngunit natagpuan na ang isa pang brush ay tumago sa kanilang katawan mula sa ibang anggulo. Paano sila makakalaban? Sa panahong ito ng dormancy. Sa katunayan, ang Ghostface Core ay sinanay ng Diablo. Inaasahan din nilang mamangha ang mundo kapag lumitaw silang muli. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi lamang nila nagulat ang sinuman. Ngunit hindi rin nila ito inilagay ang mga resulta ng pagsasanay para sa isang yugto ng panahon ay ipinakita sa isang puro na paraan. Ngunit sa halip, sila ay tinatad ng isang malakas na kaaway tulad ng pagpuputol ng mga melon at gulay. Kahit na ang pinakapangunahing paglaban ay hindi magagawa. Mag-isang hamarang sina Surui at Daniel Sharp sa isang dulo ng kalsada. Sa gitna, sumugod sina Zhou Shanwaixen, Mayurain, at Jiangkou Jiuyang para pumatay. Sa oras na ito, nakaupo si Sylvia sa kotse, at tiningnan niya ang sitwasyon sa harap niya ng hindi kapani-paniwalang mga mata. This is the first time in her life chapter na nakakita ng ganitong sitwasyon. Ang estilo ng pakikipaglaban na ito ay lumampas pa sa kanyang kaitilusin. Bakit napakakapangyarihan ng mga tao? Paano nila makakamit ang antas na ito ng kontrol sa kanilang mga katawan at lakas? May makapal na kulay ng dugo sa mga mata ng Haring Multo, nagpakawala siya ng mahinang dagandong, at pagkatapos ay tinitigan si Apollo. Payag ka bang patayin kaming lahat? Nakinig si Surui na may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Para patayin kayong lahat. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pangungusap na ito. Pero ayokong magpaliwanag, ang ginagawa ko ngayon ay patayin kayong lahat. Ang hamak na hukbong ito ay hindi dapat umiral sa mundong ito sa loob ng mahabang panahon. May pagkakataon si Surui na talunin sila, at natural na hindi niya ito palalampasan. Bago pa siya matapos magsalita, sumigaw na ang Ghost King. Ang sigaw na ito ay napakatalim at malupit na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao kapag nakikinig sa eardrums. Mahirap para sa mga normal na tao na maunawaan. Pigman, paano ka nakagawa ng ganoon kataas na dalas ng tunog? Habang tumataas ang boses, ang figure ng Ghost King ay bumaril patungo kay Surui. Ang dalawang miniature golden trident ay direktang bumaril din sa lalamunan at dibdib ni Surui. Gayunpaman, bagamat mayroon siyang mga armas sa magkabilang kamay, may ilang pagkakaiba ito sa estilo ng paglalaro ni Zhou Xianwei. Ang braso ay maaaring ituro kahit saan at tamaan sa kalooban. Ang kanyang bilis ay napakabilis pa rin. At nagdulot pa siya ng isang malakas na pagsabog sa panahon ng marcha. Ngunit sa harap ng gayong pag-atake, si Surui ay walang intensyon na iwasan ito, ngunit ito ay isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Oras na ang mga bagay-bagay.
Nang iunat niya ang kanyang mga braso sa lugar, ang figure ni Surui ay tumaas sa hangin, at ang four-edged army thorn ay ginamit niya bilang isang stick, at naglaslas lang siya ng paalang. Klang! Klang! Tunog ng sunod-sunod na banggaan, at sumakit ang eardrums ng mga taong nabigla. Sa sumunod na segundo, natakot ang Ghost King nang matuklasan niyang namamanhid ang kanyang mga pulso dahil sa sobrang pagkabigla. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang ginamit ni Surui, hindi nagpatuloy ang Ghost King na pumili ng matitigas na pagtutol, ngunit tumalikod sa gilid at dumapo sa lupa. Gayunpaman, lumitaw ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa pamamanhid ng kanyang mga pulso, iyon ay ang kanyang dalawang gintong trident ay nabasag lahat. Bagamat ang pares ng mga armas na ito ay wala sa listahan ng mga armas sa madilim na mundo ng kanluran. Halos hindi ito matatawag na isang magic weapon. Noong nakaraan, sinundan nila siya sa napakaraming lugar at hindi nasira. Posible, ngunit sa pagkakataong ito ay nabasag ni Apollo kaagad. Ito ba ang pagkakaiba sa mga sandata sa pagitan ng dalawang panig, o ang pagkakaiba sa lakas? Hindi binigyan ni Surui ng pagkakataon ng kalaban na huminga. Pagharap sa boss ng Ghostface Army, dapat niya itong patayin sa lugar. Kung ang ganitong uri ng basura ay patuloy na nabubuhay sa mundo, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang nasa lupa, ang kanyang figure ay tila nag-teleport, at siya ay muling nagpakita sa harap ng Ghost King. Ang huli ay likas na itinaas ang gininto ang trident upang labanan. Ang mga sandata ng magkabilang panig ay sumayaw sa mga multo, at muling tumunog ang matinding pagbagsak. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang puwersang ginamit nilang dalawa para maging napakalakas ng impact kaya naramdaman ng mga naruroon ang sakit ng pag-alog ng eardrums. Gayunpaman, mula sa puntong ito, maaari ding ipakita na ang lakas ng Ghost King ay medyo mahusay. At kaya niyang labanan ang napakaraming pag-atake ni Surui. Ang pagtitiyaga ni Surui sa kanyang mga kamay sa napakatagal na panahon ay medyo mahirap na. 1 minuto. Tumagal ng 1 buong minuto ang banggaan ng dalawang armas. Pagkatapos, sinipa ng malakas ni Surui ang dibdib ng Ghost King, at ang huli ay umatras ng ilang metro ng magkasunod, na nagbukas ng distansya sa pagitan nila ni Surui. Gayunpaman, dahil ang kapangyarihan na nasa paa ni Surui ay napakalakas, ang Ghost King ay hindi mapanatiling matatag ang kanyang katawan, sumuray-suray ng ilang hakbang sa isang hilera, at pagkatapos ay umupo sa lupa. Ang pagbagsak sa lupa sa ganoong oras ay talagang kakilakilabot, ang kanang kamay ng Haring Multo ay nakasuporta sa lupa, at pagkatapos ay tumalbog ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa isang punto, si Surui ay lumapit sa kanya. Nang tumalikod na lang ang Ghost King, nalaman niyang naputol na ang quadrangular thorns ni Surui. Oo. Sa tuwing si Surui ay nasa isang sandali ng galit, o kapag kailangan niyang ilabas ang kanyang pinipigilang emosyon, ituturing niya ang 4 na talim na mga tinak ng hukbo bilang mga sunog, sa sample sa kanyang kalaban hanggang mamatay. Agad na itinaas ng Ghost King ang Golden Trident sa kanyang kamay, itinawid ito sa kanyang ulo, at gustong lumaban. Ang four-edged army thorn ay muling bumangga sa trident. Lumitaw ang inaasahang epekto ng tunog, ngunit mayroon lamang isang tunog. Dahil, sa banggaan na ito, ang gininto ang trident ay naging pira-piraso. Dati, gumamit si Surui ng sapat na lakas upang gawing natatakpan ng mga bitek ang dalawang trident at malapit nang masira anumang oras. Sa kasong ito, ang pag-atake ni Surui sa pagkakataong ito ay direktang winasak ang dalawang sandata na ito. Talagang napaka-flexible ng katawan ng Ghost King. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Surui, ang kanyang likod ay bumagsak ng husto sa lupa, at pagkatapos ay halos gumulong siya sa lugar, at mabilis na gumulong sa gilid. Ilang metro. Gayunpaman, wala siyang armas, at imposibleng labanan ang pag-atake ni Surui. Itinaas lang ng Ghost King ang kanyang ulo, ngunit sa isang punto, isang matalim na figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay Surui. Ang bilis ng paggalaw na ito ay mas mataas pa sa inaasahan ng Ghost King. Ang Haring Multo ay nanghihina at nanghihina, ngunit si Surui ay pabilis ng palakas habang siya ay lumalaban. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi ginamit ni Surui ang lahat ng kanyang lakas mula sa simula, ngunit patuloy na pinataas ang kanyang presyon sa huling yugto.
Ang dalawang trident ay naging piraso, at ang kasalukuyang Ghost King ay walang arma sa kamay, kaya't hindi niya maipagtanggol ang lahat. Masyadong mabilis at napakabilis ang mga galaw ni Tsurugi, naging 4 na talim na tinak na may patpat, na tumama na sa ulo ng Ghost King. Keng! Huling tumunog ang tunog ng metal slamming. Ang 4 na talim na tinak ng hukbo ay hindi gaanong natamba sa ulo ng Haring Multo kundi sa kanyang gintong sombrero. Ang sombrerong ito ay tila may mga bahaging metal din, at hinaranggan nito ang matinding suntok na ito para sa Haring Multo. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, itinaas ni Tsurugi ang tinak at muling nahulog. Ang Ghost King said chapter ay iginuhit ng 2 beses. Kabanata 2470. Eksklusibong account ni Apollo. Sa oras na ito, halos lahat ng iba pang labanan sa pagitan ng mga field ay huminto, at lahat ay nanunood ng matinding labanan sa pagitan ng Ghost King at Tsurugi. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang master na ito ay nagbibigay ng impresyon na isang salita mabilis. Halos lahat ng galaw sa pagitan nila ay naglalabas ng mga after images, na nagpasilaw sa mga tao, at halos wala silang marinig maliban sa kumalabog na tunog ng kalabog. Actually, simula nang mag-away ang dalawa hanggang sa kasalukuyan. Umabot lang ito ng 2 o 3 minuto. Sa napakaikling yugto ng panahon. 2 beses na natamba ang Haring Multo. Halika, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng problema ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Sa totoo lang, kapag ang isang master ay gumawa ng isang hakbang, tagumpay o kabiguan ay madalian. Posible rin na ang dalawang walang kapantay na master ay mananalo sa ilang maikling galaw. Kung ito man ay ang mga tao mula sa Ghostface Legion. O Sylvia at iba pa, makikita na si Tsurugi ay nakikipaglaban sa emosyon, at walang gaanong kasanayan sa labanan sa pagitan niya at ng Ghost King. Mga salita, lahat ay naglalabas ng malakas na puwersa. Sa totoo lang. Kung magagamit ni Tsurugi ang lahat ng kanyang napakahusay na panlilinlang, maaaring hindi makatagal ang Ghost King na ito ng kahit 1 minuto, at binuhusan na siya ng dugo ni Tsurugi, butas. Nang sinaksak ni Tsurugi ang kabanata kasama ang 4 na talim na hukbo at hinampes ng 2 beses ang gininto ang sombrero ng Haring Multo. Ang Haring Multo ay bumagsak ng direkta sa lupa sa pamamagitan ng pagkabigla, ang kanyang mukha at ang lupa ay malapit na magkadikit, at ang tulay ng ilong ay naging sira sa sandaling ito. Yes. Ang gininto ang maskara na mukhang mapang-akit ay nahati na rin sa mga sandaling ito. Mula sa ilalim ng kanyang gininto ang sombrero, isang bakas ng dugo ang damaloy. Nabasag ang anit ni Tsurugi kahit na nakasuot siya ng metal na sombrero. Sa oras na ito, ang Haring Multo ay nakahiga sa kanyang paanan, at walang dahilan si Tsurugi para palampasin ang magandang pagkakataon. Inalis niya ang mga tinek, tumalon ng mataas, at pagkatapos ay mabangis na dumaong. Boom! Ang tuhod ni Tsurugi ay bumagsak sa gitna ng likod ng Ghost King. Ang gulugad ng huli ay direktang napunit sa pagkakabangga sa sandaling ito. Ang Ghost King ay nawala ng kamalayan sa kanyang ibabang bahagi ng katawan halos kaagad. Tapos sabay tumalsik siya ng subo ng dugo. Buti na lang at nahihilo siya ngayon na medyo naibsan ang sakit. Kung hindi, natatakot ako na baka nahimatay siya sa sakit. Hindi binigyan ni Tsurugi ng pagkakataon ng kalaban, tumalon muli ang kanyang figure, at pagkatapos ay nahulog ng husto ang chapter sa pangalawang pagkakataon. Boom! Isang muffled sound. Ang tuhod ni Tsurugi ay bumagsak sa likod ng Ghost King. Ang mga buto sa likod ng huli ay gumawa ng isang crunching sound sa sandaling ito, at si Tsurugi ay nabali ang ilan sa kanyang mga buto sa likod sa pagkakataong ito. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng malakas na presyon ni Tsurugi, isang sirang buto sa likod ang tumusok sa puso ng Ghost King. Biglang nanlamig ang kanyang katawan, at biglang naging bilog ang kanyang mga mata. Ang puso ay sinaksak, at ang dibdib ay puno ng dugo. Ang Haring Multo ay hindi kayang mabuhay ng lubusan. Ngunit sa sandaling ito, muling pinakita ni Tsurugi ang mga figure ng 36 na bata sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat hindi pa niya nakilala ang mga batang ito. O alam man lang kung ano ang hitsura nila, sa ilang kadahilanan, ang mga anino ng mga batang ito ay nananatili sa isipan ni Tsurugi ng mahabang panahon. Pumunta ka sa impyerno, hamak. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Tsurugi, pagkatapos ay hinawakan ng Haring Ghost at bigla itong itinapon.
Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang ginamit ni Surui. Ang katawan ng Haring Multo ay parang bola ng kanyan. Sumasabog sa gilid na umaabot sa layo na halos 10 metro, at pagkatapos ay bumulusok dito. Sa loob ng mga dingding ng gusali. At ang pader na ito ay agad na natatakpan ng hindi mabilang na mga bitek. Ang ulo ng Ghost King ay naka-embed sa dingding. Ang kanyang katawan ay lumulubog, at ang kanyang mga buto sa leeg ay nakabaluktot sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo, na ginagawang nakakagulat ang mga tao. Tumayo si Surui sa kinaroroonan niya, humihingal. Para sa kanya, ang labanang ito ay parehong nakakapagod. Gayunpaman, ang lahat ng suntok na iyon ay naglabas din ng galit sa kanyang puso sa isang malaking lawak. Mas komportable si Surui na para bang nakamit niya ang isang malaking kaganapan. Ang mga taong minsang namatay sa ilalim ng mga kamay ng Grimace Legion, magpahinga sa kapayapaan. Pumikit si Surui at mahinang sinabi. Sa oras na ito, halos napatay ni na Zhou Xianwei at Jiuyang Zhanzi ang lahat ng mga kaaway na iyon, at halos walang sinuman sa Ghostface Legion ang maaaring tumayo. Pinuksan ni Surui ang kanyang mga mata, nakita niya ang dugo sa buong lupa, at nakaamoy ng makapal na amoy ng dugo, tila ang simoy ng gabi ay tinina ng isang dampi ng dugo. Bihira siyang gumamit ng ganitong madugong paraan ng pakikipaglaban. At bihirang sirain ang kalaban. Hanggat itinaas ng kalaban ang kanyang kamay at sumuko, karaniwang hindi sila papatayin ni Surui. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito ay kaharap na niya ang Grimace Corps, ang pinaka-hindi makataong grupo ng mga lalaki. Sa labanang ito, hindi siya tatanggap ng pagsuko. Lumuhad ka man sa lupa at umiyak at humingi ng awa. Hindi mo ito tatanggapin. Imposible para kay Surui na hayaan ang mga hamak na ito na patuloy na mabuhay sa mundo. Lahat sila ay Verdugo. Dapat mapahamak ang lahat. Upang makitungo sa mga taong ito. Hindi na kailangan ng anumang awa o pagkakasala. Hindi maaaring parusahan ng mga dayuhang batas ang mga taong ito. At hindi mahuli ng mga dayuhang marahas na ahensya ang mga taong ito. Kung gayon, Surui, gagamitin ko ang sarili kong mga kamay para parusahan ang mga hindi makatao na mga taong ito at ipadala silang lahat sa kanluran. Buti na lang at nagawa niya. Nakatingin sa Ghost King na ang ulo ay naka-embed sa dingding, umiling si Zhou Xianwei. Kung gumawa ka ng labis na kawalang katarungan, papatayin mo ang iyong sarili. Buti na lang at nakasuot ng metal na sombrero ang Ghost King, kung hindi, nabasag na ang ulo niya nang bumangga ito sa dingding. Uminahon sandali si Surui emosyonal, at pagkatapos ay sinabi kay Zhou Xianwei. Ipunan ng lahat ng katawan ng mga taong ito. Ano? Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, biglang nagpakita ng mahirap na tingin ang mukha ni Zhou Xianwei. Kuya, kapatid ko, bayaw ko, bakit mo ako hinayaang gawin ito muli? Hindi ba't tinipon ko lahat ng mga bangkay na ito dati? Ang daming trabaho this time. Mapait ang mukha ni Zhou Xianwei. Ginawa niya ang gawain ng pagsasalansa ng mga bangkay sa isang hadlang noon. Kung gusto mong pumunta, maaari kang pumunta. Tinapik ni Surui ang balikat ni Zhou Xianwei at sinabing, hindi mo inaasahan na tutulungan kita sa ganitong kasuklam-suklam na trabaho, tama ba? Agad na naging mas mahirap ang ekspresyon ni Zhou Xianwei. Naiinis ka sa sarili mo, hinahayaan mo pa rin akong sumama. Tinabi niya. Kung gayon ay makakahanap ka ng 2 tao na tutulong sa akin. Itinuro ni Surui sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang na nakatayo sa hindi kalayuan. Nandyan ang 2 dilag, kung makukumbansi mo silang tulungan ka, sige. Iiyak na sana si Zhou Xianwei. Ngunit kung tutuusin, iyon ang utos ng nakatatandang kapatid. At kailangan niyang makinig, kaya 2 bola lang ng toilet paper ang kanyang mahahanap para isaksak ang kanyang mga butas ng ilong, at pagkatapos ay ginalaw ang katawan ng may pagkasuklam. Matapos may hatid ang lahat ng mga bangkay, naramdaman ni Zhou Xianwei na kalahati ng kanyang buhay ang nawala. Hindi ba siya dapat magpakita ng maganda at maganda na may 2 brush sa kamay? Bakit kailangan niyang magsimulang maghirap ngayon? Ito ba? Hindi ito akma sa posisyon ng Master Pen Immortal. Nakolekta mo na ba lahat? Tanong ni Surui. Oo. Hindi napigilan ni Zhou Xianwei, at inikot ang kanyang mga mata. Wala ka bang mga mata? Tingnan mo ang iyong sarili, matanda. Iniunat ni Surui ang kanyang daliri at itinuro ang gilid ng dingding. May isa pa. Nilinggan ni Zhou Xianwei ang kanyang mukha at nakitang nakadikit pa rin sa dingding ang Haring Multo. Sige.
Walang magawang ibinoka ni Zhou Xianwei ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay lumakad pasulong na may hitsura ng pagkasuklam, pinipigilan ang kanyang hininga, niyakap ang katawan ng haring multo, at hinaila ito palabas. Sa pagtingin sa sitwasyon sa harap niya, hindi alam ni Zhou Xianwei kung ano ang sasabihin. Dahil masyadong marahas ang impact noon. Tuluyang nabali ang buto ng leeg ng Ghost King. Inugot niya ang katawan ng kausap, ngunit iniwan ang ulo sa dingding. Kuya, ano ang dapat kong gawin? May bahid ng luha ang boses ni Zhou Xianwei. Mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi pa siya nakatagpo ng gayong nakakabagabag na bagay. Nagkibit balikat din si Surui. Hindi kita matutulungan, ngunit mas mabuting magmadali ka, kung hindi, baka darating ang lokal na pulisya. Makakagat lang ng bala si Zhou Xianwei. Sa wakas, pagkaraan ng ilang minuto, natapos niya ang gawaing ibinigay sa kanya ni Surui, ang panganay na anak ng pamilya Zhou. Para siyang bumagsak, napaupo sa lupa, hindi na makabangon. Sa oras na ito, ang mga bangkay ng mga killer na mukha ng multo ay nakatambak sa ilang tambak, na mukhang nakakagulat. At sila sa kanyang mukha. Halos walang pagbubukod. Nakasuot pa rin siya ng isang ngiting maskara. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat, at ang ngiting maskara ay sumasalamin sa liwanag, na nagpaparamdam sa mga tao ng kakaiba at panik. Sabi ko, Kuya, ano ang gusto mong gawin ko kapag hinayaan mo akong itambak ang mga bangkay na ito sa isang fountain? Tila medyo natarante si Zhou Xianwei at galit na sinabi. Hindi ko pa ito nakita. Tinisin mo ang larangan ng digmaan ng ganito. Sa totoo lang, sa pananaw ni Zhou Xianwei, halatang bayaw siya ni Surui, paano niya pakikitunguhan ng ganito ang kanyang bayaw. Gayunpaman, sinabi ni Daniel Sharp sa gilid. Malinaw na may sariling mga pagsasaalang-alang si Apollo. Ang mga taong ito ay ang Grimace Army, isang grupo na nakukuha at pinapatay ng lahat sa madilim na mundo ng kanluran. In fact, nahulaan ko na siguro kung ano ang gagawin niya. Nagulat ako, mahal na Miss Daniel Sharp. Ang mga mata ni Zhou Xianwei ay nagpakita ng isang pakiramdam ng magnanakaw. Ikaw at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, hindi mo ba ito hinarap kahit saan? Bakit mo siya kinakausap ngayon? Sumulyap si Daniel Sharp kay Zhou Xianwei, pagkatapos ay bahagyang ngumiti, at sinabing, may isang uri ng kakayahan si Apollo na maaaring gawing kakayahan ng isang kaibigan ang kalaban. Tumango si Zhou Xianwei, at pagkatapos ay makahulugang idinagdag. Hindi lamang maaari kang maging isang kaibigan, ngunit maaari ka ring maging isang kaibigan. Si Daniel Sharp ay hindi pinandilatan siya ng galit. Hindi maidere ng aso ang gereng. Hindi pa tayo umabot sa ganon. Nag-iisip ka masyado. Habang nag-uusap sila, hawak na ni Surui ang mobile phone ay kinuha na ng larawan ng mga bangkay ng mga killer na mukha ng multo. Pagkatapos, nag-login siya sa eksklusibong website ng Madilim na Mundo. Gamit ang account ni Apollo, ang Diyos ng Araw, na-upload ang larawang ito, at nag-type ng isang linya ng mga salita dito seryoso ang pagniwi ng Legion, ni Lipol.